Matapos ang ilang araw, masaya si Senya na pinapakita na ni Ara ang kanyang pagiging honky. Inaasahan na yon ni Ara sa kanyang sarili dahil siya lamang ang taong angkop na maging tagapagmana ni Marito para bihagin ang puso ni Mahoro. Dumating si Ara at napansin na wala si Mahoro sa klase at dumating si Komao upang purihin si Ara sa kanyang nakakamanghang suntok. Gusto sana siyang kausapin ni Matakara, ngunit masyadong abala si Ara sa paghahanap kay Mahoro. Sinabihan siya ni Matakara na ito'y nasa ospital at nag-aalaga sa kanyang kapatid kaya naman si Ara ay agad na nagmadaling pumunta roon. Sa daan, ibinunyag ni Matakara kay Ara na ang kanyang kapatid ay nakakulong. 2 taon na ang nakaraan, sinuntok niya ang isang pulis na pilit na nagpapabenta ng droga sa kanyang mga kaibigan. Sa pagkakakulong, hinimok niya si Matakara na magpatuloy sa pagiging honky, at ang mga salitang iyon ang nagtulak kay Matakara na magpursigi. Alam ni Ara na marami na siyang pinagdaanan at inihayag ni Matakara na ang kanyang kapatid ay babalik sa 1 linggo. Sa ospital, ipinakita ni Mahoro na gumawa siya ng pagkain para sa kapatid. Hindi maganda ang pagkakaluto nito, ngunit ipinangako niya na makakabuti ito sa kanya. Sinubukan niyang ipakain ito sa kapatid, ngunit nagawa itong pigilan ni Marito. Dumating si Ara sa ospital na kumakanta tungkol sa pang-aakit niya sa mga babae, at nagpanggap na nagulat na makita si Mahoro doon. Iniisip ni Mahoro na si Ara ay weirdo, ngunit hindi maiwasan ng uslak na matuwa dahil tinitingnan siya nito. Binanggit ni Marito na mababaliw siya sa pananatili sa ospital, at nagtawanan sila nang sabihin ni Ara na akala niya ay baliw na ito noon pa. Sinabi ni Mahoro kay Ara na umalis dahil mga miyembro lang ng pamilya ang pwede, at tinawag siya ni Marito. Umaasa siyang may magandang sasabihin ang kapatid, ngunit sinabi lamang nito na umalis na siya. Sinundan siya ni Ara nang madismaya ito, ngunit itinulak siya nito sa pader, at sinabing ang pagtalo sa isang kalaban ay hindi niya ikinamangha. Hindi naunawaan ni Ara ang tunay na nangyayari, at natutuwa lang siya na itinulak siya nito. Pinuri siya ni Marito sa kanyang mga aksyon sa digmaan, ngunit nagpakumbaba lang si Ara tungkol dito. Ginawa lamang niya ang kanyang pinaniniwalaan, at kapalit nito, hinihiling niya lamang na ipaubaya sa kanya ni Marito ang si Guma at si Mahoro. Hinikayat siya ni Marito na sumama sa isang group date, at sakto dahil isa iyon sa mga paboritong bagay ni Ara. Si Tatsu ang nag-organisa ng lahat, ngunit nadismaya ito nang hindi magustuhan ni Ara na maraming tao ang inanyayahan. Nasasabik si Tatsu para kay Ara dahil sa pagiging sobrang popular matapos talunin si Shindo, at iniisip niya na dapat silang magdiwang sa beach. Naglaro ang isipan ni Ara sa ideya ng group date at hindi na siya makapagantay pa. Nagagalak din si Matakara para sa group date at iniisip niya na mukha talagang honky si Ara noong laban. Walang gana si Zabu na sumama dahil pakiramdam niya may utang na siya kay Ara, ngunit ipinunto ni Matakara na malaki ang kanyang ginampanan sa pagligtas dito. Sa bahay, tinitingnan ni Ara ang kanyang kalamnan, ngunit nahihirapan si Senya, ang kanyang ina, na makita ang mga ito. Nang gabing iyon, iniisip ni Ara kung naging mas makisig na siya at sumang-ayon naman si Senya. Naalala ni Ara ang mga aktibidad na naghihintay sa kanya sa beach at napaisip kung maaaring mauwi ang date sa paghalik niya kay Mahoro. Naisip rin niya ang posibilidad na mabinyagan ang kanyang pagkalalaki, ngunit tinawag lang siya ni Senya na weirdo. Dumating si Ara sa beach, ngunit natuklasan niya na walang mga tao roon. Pinasok niya ang tolda at nalaman na ang buong kaganapang ito ay group combat date. Ipinahayag ni Tatsu na ang kaganapan ay magsisimula na kaya pumasok na si Auta at Doman sa ring. Nagtaka si Ara kung ito ba talaga ang group date at hindi maitago ang galak ni Senya dito. Nagsimula ang laban sa ilang grappling at lumaban si Auta upang makawala sa isang headlock. Ngunit biglang tumigil sa pagkilos si Doman, at nang makagalaw muli ay napabagsak niya si Auta. Nakakatakot ang mukha ni Doman at napaisip si Tatsu kung balak na niyang tapusin ang laban. Ngunit huminto ng tuluyan sa pagkilos si Doman, kaya naguluhan ang lahat. Tinignan ni Tatsu kung ano ang nangyari, at ipinahayag sa lahat na si Doman ay may masakit na likod. Idineklara si Auta bilang panalo, ngunit nasa masamang kalagayan siya. Sinabi ni Zabu na babawi siya ng husto kay Ara, ngunit tinukoy ni Ara na hindi naman siya kasali sa mga laban. Ngunit nang makita niya sa bracket na siya'y kasali, lumabas si Ara na may lubos na takot. Ang makita si Mahoro na nakabikini ang tanging gusto lamang niya, ngunit nabasag ang pangarap niyang ito nang makita ang suot ni Mahoro. Sa loob, nanalo si Komao sa laban, ngunit inihayag ni Marito na siya na ang susunod. Labis ang suporta ni Mahoro sa kanya, tulad ng lagi, at mabilis na tinapos ni Marito si Komao. Inanunsyo si Marito bilang panalo at nagpahinga muna ang lahat.
Nagutom na si Mahoro kaya ang ultimate simp na si Ara ay masigasig na nag-alok na kunan siya ng pagkain. Galit na galit si Shindo dahil naging tagaluto na lang siya, ngunit sinabihan siya ni Ichiya na maging pasensyoso. Kailangang pagsilbihan ni Shindo si Ara at nagtaka si Ara kung saan nito narinig ang pangalang Senya. Nagmangmaangan si Shindo at sinabihan siya na itanong mismo kay Senya nang hatakin siya nito palayo. Sa loob ng tolda, nanalo si Matakara at sinuportahan siya ng lahat. Natalo na niya ang 7 kalahok, ngunit si Zabu ang susunod. Ipinahayag ni Zabu na siya ang mananalo, ngunit madali siyang tinapos ni Matakara. Pagkatapos ay nagpatuloy si Marito sa pagtalo sa ilang kalaban, at lahat ng mga taga-Siguma ay natuwa na kagrupo nila ito. Si Matakara na lamang ang natitirang taga-Minato kaya nakahinga si Ara dahil hindi na niya kailangang lumaban. Hindi kontento si Marito sa dali ng laban, kaya nagpasya siyang palabanin si Ara sa panig ng Minato. Magiging tag-team ang laban at si Jabashiri ang magiging kakampi ni Marito. Hindi sang-ayon si Ara na dapat nilang gawin ito, ngunit nagulat siya nang pumayag si Matakara. Tumanggi si Senya na umanib kay Ara dahil gusto niyang makita ang pagiging honki nito. Ang huling laban ay mag-uumpisa na kaya inanunsyo na ni Tatsu ang mga kalahok. Nagsigawan ang mga tao para sa Siguma at nagwala si Mahoro para sa kanyang kapatid. Pinakilala si Matakara bilang higante at si Ara naman bilang ang one-hit one-kill striker. Hinayaan ni Ara na simulan ni Matakara ang laban, ngunit iniisip niya na walang tsansang siya'y makikipagpalit. Nagsimula ang dalawa sa grappling at si Jabashiri ang nanguna sa laban. Nagawa ni Matakara na balansehin ang laban sa pamamagitan ng ilang galaw at makikitang halos pantay ang dalawa sa laban. Walang interes si Ara, ngunit napansin niya si Mahoro na nananawagan sa kapatid na ipakita ang kanyang kakayahan. Hindi na nakakagulat na ginanahan si Ara doon at sinabihan si Matakara na makipagpalit sa kanya. Nainsulto si Jabashiri sa kanyang kumpiyansa, ngunit pinigilan siya ni Marito na umatake. Pinilit ni Jabashiri na hayaan siyang lumaban, ngunit inutos ni Marito na palitan siya. Sinabi ni Marito kay Ara na ibigay ang lahat, ngunit nagpanggap si Ara na may injury. Napagtanto niya na kung susubukan niyang magpasikat ay magiging katapusan na niya. Nagpasya siyang ipaubaya kay Matakara ang laban, ngunit binugbog lang ito ni Marito. Nagsigawan ng mga tao kaya ipinahayag ni Matakara na hindi siya susuko. Ngunit dahil dito'y ginamit ni Marito ang kanyang signature move na King Cobra Twist. Inudyok ni Marito si Ara at sinabi na katapusan na ni Matakara kung hindi siya makikipagpalit. Iniisip ni Ara na para sa katuwaan lang ang laban at dapat sumuko na lang si Matakara. Ginulat ni Matakara ang lahat ng siya'y makawala, ngunit malinaw na napinsala ang kanyang balikat. Pinuri ng lahat ang kanyang determinasyon na paatrasin si Marito, at nagulat na nagawa nitong paduguin ang kanyang ilong. Ito ay lubos na hindi inaasahan, ngunit naging seryoso si Marito, at pinalipad si Matakara sa ere. Inihanda ni Marito ang panapos na atake, ngunit nagawa ni Ara na linlangin siya nang magturo ito ng pagkain na wala naman talaga. Gumana ito ngunit natahimik ang mga tao nang magalit si Marito. Hinatak niya si Ara sa ring at pinabagsak si Tatsu nang subukan nitong pigilan siya. Galit na galit si Marito na nagsinungaling ito tungkol sa pagkain at sinundan siya palabas ng ring. Sinubukan siyang sabihan ni Matakara na siya ang tunay na kalaban nito, ngunit ngayoy naging abala siya kay Jabashiri. Nagawa ni Matakara na talunin si Jabashiri gamit ang isang braso, ngunit si Ara ay nanganganib pa rin. Ipinahayag ni Matakara na sila ang magwawagi, at siya'y nagpakawala ng isang flying kick. Halos mawalan ng malay si Marito, ngunit siya ay pinalakas ng kanyang pagmamahal sa pagkain. Pinalipad niya si Ara, ngunit ang walang buhay na katawan ni Ara ay pinabagsak lang si Jabashiri. Tinapos ni Tatsu ang bilang at sumigaw ang lahat ng ipahayag ang pagkapanalo ni Matakara at Ara. Nagdiwang ang dalawa at naisa na ni Ara na tigilan na ito. Hindi mapigilan ni Marito ang kanyang galit sa pagkatalo at binuwal niya ang buong tolda. Natapos na ang araw at naalala ni Matakara ang dati kung saan silang dalawa ay lumalaban ng magkasama. Ngunit binigyang diin ni Ara na hindi sila gumawa ng ganito kalala noon at ayaw na niyang ulitin ito. Hindi maiwasang hangaan ni Matakara si Ara na parang totoong honki sa labang ito at sa suntok na ginamit niya para talunin si Shindo. Iniisip niya na nakakamangha talaga si Ara, ngunit ayaw na ni Ara ng mga papuri. Dumaan si Mahoro na nakasakay sa kanyang camel, kaya agad itong sinundan ni Ara. Natapos na ang makulay na araw ngunit makikita si Shindo at Ichiya na pinagmamasdan si Matakara sa malapit. Isang sulyap sa nakaraan ang nagpapakita kay Matakara sa templo, habang tinuturuan siya ng kapatid tungkol sa mga honki.
Ang mga honki ay ang mga may pusong hindi tumatakas. Bukod sa pagiging malakas, sila rin ay busilak. Bigla na lamang natakot si Matakara nang makakita siya ng anino na gumalaw. Ipinaliwanag ng kanyang kapatid na ito ay pumapasok sa puwang ng mga puso ng mahihina. Ang kanyang huling mensahe ay ang pagiging isang honki ay nangangahulugang hindi tumatakas kailanman. Pagbalik sa kasalukuyan, naghahanda si Matakara dahil malapit na niyang makita ulit ang kapatid. Sa ibang lugar, hinahangaan ni Mahoro ang mga larawan ni Marito, ngunit ginambala ito ni Ara. Mas gusto niyang kumain mag-isa, ngunit iniisip ni Ara na gusto nitong kumain ng malayo sa malalaking grupo. Binaunan siya ng kanyang ina na may pampaswerte at umaasa na mahuhulog ang babae sa anak at napaisip ito kung iyon ay magkakatotoo. Malinaw na hindi, kaya sinabi ni Ara na pinagsisisihan niyang labanan ang kapatid ni Mahoro. Sa kabilang banda, naisip niyang dahil dito'y makakapagretiro si Marito nang walang pagsisisi. Kumuha ng tapang si Ara upang tanungin si Mahoro na makipag-date, ngunit matagal nang wala si Mahoro. Biglang dumating si Matakara at sinisi siya ni Ara sa pagkasira ng kanyang buhay. May kahilingan si Matakara kay Ara. Inilantad niya na babalik na ang kanyang kapatid ng maaga at nais niyang kumain ito ng masarap na pagkain. Umaasa si Matakara na gawin nila ang kanyang pagsalubong sa restaurant ni Ara kung saan sa tingin ni Ara ay maganda itong ideya. Ang mga kaibigan ni Matakara ay sasama pati na rin si Dauman. Nagagalak din si Senya dahil sigurado siyang malakas ang kapatid ni Matakara. Isang beses pa lang itong nakita ni Ara, ngunit tila mas malakas pa ito kaysa kay Dauman. Natuwa si Senya na may pagkakataon na naman siyang umanib kay Ara, ngunit nagtaka si Ara kung bakit gustong-gusto niyang sumapi sa kanya. Hindi handa si Senya dito kaya siya'y nagdahilan. Nagbiro siya tungkol sa pagbuo nila ng pamilya, ngunit tinanggihan ni Ara ang ideyang iyon. Sa dambana, makikitang binubugbog si Shindo ng dating mga tauhan. Pinahinto ni Matakara ang mga ito at sinabi na dapat silang makipaglaban kay Shindo ng isahan kaysa sabay-sabay. Galit na galit ang mga lalaki dahil sa pagtrato ni Shindo sa kanila, ngunit binantaan sila ni Matakara kung hindi sila titigil. Nagpasalamat si Shindo kay Matakara at humingi ng paumanhin sa ginawa niya noon. Tinulungan siya ni Ara na maunawaan ang kanyang pagkakamali at matapos ang laban ay tila tunay na honki si Ara. Ipinaliwanag ni Shindo na sinubukan din niyang maging honki, ngunit sa huli ay sumuko siya. Gayon din si Matakara at sinabi niya na sila ni Ara ay dating nagsasanay sa templong iyon. Napagtanto ni Shindo na marahil dito sila lumakas, ngunit inamin ni Matakara na hindi niya maihahambing ang sarili kay Ara. May ideya si Shindo kung bakit maaaring ganito, at ibinunyag niyang may lihim ang templo. Napaisip si Shindo kung mas mabuti bang hindi malaman ni Matakara ang lihim at umalis nang walang sinasabi tungkol dito. Nang mag-isa si Shindo, iniisip niya kung sapat na ba yon. Kontento si Ichiya at ipinaalala niya kay Shindo na pareho silang may mga hinanakit sa kanilang puso. Gusto ni Shindo na maghiganti kay Douman at may gusto ring paghigantihan si Ichiya. Ipinaliwanag ni Ichiya na sila ay pareho, ngunit hindi na kailangan ni Shindo ng paalala. Sa paghahanda para sa salo-salo, nagtaka si Matakara kung mahilig ba si Ara sa wrestling, ngunit ipinaliwanag nitong hindi siya ang nanonood nito. Masayang malaman ng ina ni Ara na ang kapatid ni Matakara ay nasa tamang gulang na 21 at sinabi ni Ara sa kanya na bumili na ng mga sangkap. Nagsimula silang magluto, ngunit wala talagang pag-asa si Matakara pagdating sa kusina. Naalala ni Matakara nang subukan nila ng kapatid na magluto noon at hindi rin ito matagumpay. Ipinaliwanag ni Matakara na pagkatapos nilang mag-ipon ng pera, sila ng kapatid ay kukuha ng apartment kaya dapat bumisita si Ara. Sa kasamaang palad, sinabi ni Ara na siya ay abala kasama si Mahoro, ngunit sinabihan siya ni Matakara na isama niya ito. Kinabukasan, masaya na nagtungo si Matakara upang sunduin ang kapatid, ngunit may hindi siya nasagot na tawag. Nagtungo na si Matakara at makikitang ang lahat sa restaurant ay naghahanda na rin para sa salo-salo. Dumating si Matakara sa pasilidad, ngunit medyo maaga siya. Nagpunta si Dauman sa salo-salo at nahihiya si Ara sa kagalakan ng kanyang ina. Nagsimula ng umulan pero nasasabik na si Matakara sa paglabas ng kapatid. Ngunit nakakagulat na hindi ito ang kapatid ni Matakara. Ang pagkabigla ni Matakara ay lalong lumala nang sinabi sa kanya ang napakasamang balita. Kinabukasan, si Zabu ay hinahanap si Matakara, ngunit hindi pa ito nakita ng kanyang ina mula kahapon. Hindi maganda ang sitwasyon dahil ibinunyag ng ina na may nangyari sa kanyang kapatid. Sa restaurant, galit si Ara na hindi dumating si Matakara, ngunit sinabi ng kanyang ina na sabihin dito na siya'y tatanggapin doon anumang oras.
Sa paaralan, ibinalita ni Ara kay Mahuro ang isang bagong bato na kanyang nakita, ngunit inistorbo siya ng mga kaibigan ni Matakara. Sinabi nila na sinubukan ng kapatid ni Matakara na pigilan ang isang away sa kulungan at siya ay nasaksak. Buhay pa siya, ngunit ayon sa mga doktor ay hindi na siya magtatagal. Wala pang nakakahanap kay Matakara, kaya umaasa sila na baka alam ni Ara ang isang lugar na madalas puntahan ng magkapatid. Naging depensibo si Ara at sinabi sa kanila na hindi niya alam at ipinaliwanag na mas kilala nila si Matakara kaysa sa kanya. Si Zabu naman ang nagalit at sinabi na hindi ba't magkaibigan sila ni Matakara. Tinanggi ni Ara na magkaibigan sila ni Matakara, kaya lalong nagalit si Zabu. Tinawag niya si Ara na uslak bago umalis. Naiintindihan sila ni Senya at sigurado siyang nagdurusa si Matakara ngayon. Pagkatapos, sinisi ni Ara ang mga ito sa pagkawala ng kanyang pagkakataon na kumain kasama si Mahoro. Tumingin si Ara sa kanyang pagkain at nakita niya ang sunog na pagkain na ginawa nila ni Matakara. Sa ibang lugar, umaasa si Matakara na hindi totoo ang nangyayari. Bigla na lang nagulat si Matakara sa isang gumagalaw na anino. Hinabol siya nito at napunta si Matakara sa isang madilim na eskinita. Ngunit nagpatuloy pa rin ang anino at muling lumitaw sa kanyang harapan. Pagkatapos, dumating si Matakara sa labas ng restaurant ni Ara. Pinapasok siya ng ina ni Ara, ngunit tulog na si Ara. Kumalma na si Matakara, ngunit nagulat siya nang makita ang bala sa ulo ni Ara. Naalala niya ang oras na sinabi ni Zabu na may kakaiba kay Ara, pati ang oras na binanggit ni Shindo ang lihim ng templo. Nagtaka si Matakara kung anong mayroon at hinawakan niya ang bala. Bigla na lamang lumitaw si Senya at napatakbo si Matakara sa sobrang takot. Nakita siya ni Shindo na tila alam kung ano ang nakita ni Matakara. Ipinaliwanag ni Shindo na ang bagay na nakita niya ang tanging dahilan kung bakit lumakas si Ara. Sinabi niya na ang lakas ni Ara ay hindi totoo, ngunit hindi ito pinaniniwalaan ni Matakara. Binigyang diin ni Shindo na ang nilalang sa loob ni Ara ay sumanib sa kanya, ngunit tumanggi pa rin si Matakara na paniwalaang hindi malakas si Ara. Inudyok pa siya lalo ni Shindo sa paliwanag na si Ara ay hindi talaga isang honki at niloloko lang siya nito mula pa noon. Tumakbo si Matakara na hindi pa rin naniniwala habang tumatawa si Shindo na parang isang baliw. Sa ibang lugar, hinimok ni Senya si Ara na hanapin si Matakara, ngunit pinaalala sa kanya ni Ara na hindi sila magkaibigan. Ipinunto ni Senya na dapat ay nag-aalala siya para dito matapos ang nangyari sa kapatid, ngunit hindi sumagot si Ara. Habang hinahanap ni Senya si Matakara, nagkaroon ng ideya si Ara kung nasaan ito. Natagpuan siya ni Ara sa templo at nagtanong kung ayos lang siya. Ipinahayag ni Matakara na nakita niya ang halimaw na lumabas kay Ara, ngunit naniniwala pa rin siya na ang lakas ni Ara ay nagmumula sa kanyang sarili. Tiwala pa rin si Matakara kay Ara. Siya ang pinakamalakas na kanyang kilala at sigurado siya na hindi tatakbo si Ara mula sa kahit ano. Nagsimula na namang sumakit ang tiyan ni Ara at ipinahayag niya na mayroon siyang hindi sinasabi kay Matakara. Matapos ay tinanong ni Ara kung naaalala niya noong binugbog siya ng mga bully at sinabi ni Matakara na hindi niya iyon malilimutan. Nagulpi siya dahil sa kanyang kahinaan at palagi niyang iniisip na ito ang dahilan kung bakit hindi na gustong magsanay ni Ara kasama siya. Kahit ngayon, ipinangako ni Matakara na magiging malakas at nakiusap kay Ara na magsimula silang muli at patuloy na pagsikapan ang pagiging honki. Mahigpit na hinawakan ni Ara ang kanyang tiyan at inamin kay Matakara na iniwan niya ito tumakbo. Tumanggi si Matakara na paniwalaan na siya ay uri ng taong tumatakas, ngunit sinabi ni Ara na hindi siya ang uri ng tao na iniisip nito. Ayaw pa ring maniwala ni Matakara sa kanya, ngunit sumigaw si Ara na ang kanyang sariling kahinaan ang dahilan kung bakit siya tumakbo. Inamin ni Ara na mahina na siya mula pa simula at nais niyang tigilan na ni Matakara ang pagkukunwari na hindi ito totoo. Ipinaliwanag ni Ara na ang halimaw na kanyang nakita ay si Senya at inamin niyang lumakas lamang siya dahil sa kapangyarihan nito. Nagsimula nang bumaon sa isipan ni Matakara ang lahat at napaisip kung totoong niloloko siya ni Ara mula pa noon. Napatanong rin siya kung totoo ba ang pagnanais nitong maging honki at sinabi ni Ara na hindi na niya ito layunin ngayon. Umuwi si Ara at napaisip si Senya kung gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa simula'y nalilito si Ara, ngunit napagtanto niya ang isang bagay at umuwi. Sa templo, natagpuan ni Shindo ang labis na malungkot na si Matakara. Muling natakot si Matakara nang makita ulit ang anino, ngunit sinabi ni Shindo na kumalma dahil matatapos na ang kanyang mga inaalala. Kinuha ni Shindo ang lumang baril at sinabi kay Matakara na sobra na ang kanyang pagdurusa.
Inilagay niya ang baril sa kamay ni Matakara, at sinabing ang kanyang gagawin ang magpapalaya sa kanya mula sa paghihirap. Pinutok ni Matakara ang armas ng direkta sa anino, ang bala ay nag-ricochet pabalik sa kanya. Nang magising si Matakara, natagpuan niya na nakabara ang bala sa kanyang dibdib. Hinawakan niya ito at lubos na nagulat nang magpakita sa kanya ang isang misteryosong nilalang.